Hello mga kabiday, nandito tayo sa kila sister dito sa ilalim ng ng ubas at tayo magkakape. Yan, wala tayong maikape, kagutom kaya magkape na lang tayo. Subo ako ng ng kanin kanina with gulay na. Para may laman sa loob ng tiyan bago tayo magkape. Pangit naman yung yung magkakape tayo na walang laman yung tiyan natin. Yan. So, nandito tayo sa ilalim ng ubasan. Malilim. Malilim mga kabiday. Puti. Ano yan? Aso kumakain ng balahibo ng manok. Dito walang tao mga kabiday. Sa kila ate. Walang tao, walang nakatira kasi wala sila. Yan, parang anong kunungkot ng bahay nila. Walang nagbabantay ng ubas. Pero kami lang din. Hindi naman siguro mag-ano. Yung mga halaman nila, natuyo na. Yung pangalan ba yun? Bugambilya. Umulang kagabi, hindi siya naulan. Yan. Mamaya, diligan ko mamaya. Kape muna tayo. Super init kasi mga kabitan. Super init. Kaya, ang solusyon, tali natin. Hindi ako nasanay na basa pa yung buhok ko. Kaya lang, natin kasi nagkakape tayo. Kaya itaas na lang natin yung buhok natin. Ang solusyon kasi ang init, magkape para para yung init lalabas. Kasi yung init natin sa loob ng katawan hindi makalabas. Kaya tulungan nating itulak yung init sa loob ng katawan natin. Kaya magkape tayo mga kabiday. Yan. Init. So, sino naka-relate? Yung tanghaling tapat is nagkakape. Ako ngayon nagkakape ako nung oras na. Magpo 4:37 PM. Medyo malamig-lamig na yung kabiday. Pero kaysa yung 12 o'clock, super init noon. Kaya kape tayo para malabas na yung init ng ating katawan. Ako lang mag-isa, walang lumapit. Walang pumunta rito para magkape. Siguro si sister wala nagdamo siguro. Pumunta ng bukid, nagdamo para sa kalabaw nila. Kaya yan. So yung dalawa kong hipag kararating na lang, pumunta daw sila sa barangay, nag-practice ng sayaw. Kinukuha ako, ayaw ko nga, naiya ko. Kinukuha akong sumali sa sayaw nila. Sa Tarlac daw ang labanan. May laban-laban ng sayaw na naman mga kabiday. Kaya sabi ko, ayaw ko, naiya ko, kayo na lang. Sabi kong ganun. Dati daw yung mga hipag ko naiya. Ngayon nasanay na. Kahit na, siguro hindi ako makasali dyan. Naiya ako. Diba mga kabiday? So, yan. Naghintay tayo ng mga lalapit dito. Kasi mainit nga. Super init. Nakakaano naman kasi pag wala dito si sister. Yung may-ari dyan. Bahay na yan. Siguro, hindi ko alam kung kailan babalik si sister. Kape na lang tayo mga kabiday.
Dati maraming ano, maraming halaman diyan mga kabiday diyan, hanggang doon sa gilid-gilid. Tinanggal ni sister para malinis ba sa gilidan ng ano ng bahay nila. Mga halaman yan dati. Kaya nung dumating, yan naglinis. Naglinis siya. Alam niyo mga kabiday, yung ano yung pinaghigaan ni nanay na katre at saka yung pum nandyan pa sa paa. Nandyan pa sa ano, sa likod ng kabilad. Tapos yung pum nasa taas pa. Hindi kaya masisira mga kabiday. Hindi kaya masisira. Kasi yung pum ano naka ano dun sa taas, nakasampay. Kasi ano basa na yun. Basa na kasi siyempre ilang araw din na umulan-ulan, tapos hindi nakaano, nandun lang lagi pati yung ano yung higaan niyang ano yung katre niya, yung papag nandun pa. Siguro hintayin pa hanggang sa 40 days niya bago ipasok kasi hindi naman masyadong ano nahigaan niya ng ano yung katre. Sabagay nahigaan na niya kasi yun naman ang higaan niya dati kaya lang parang ano, parang isipin mo talaga mga kabiday, parang nakaka-miss yung nakaraan ano, yung kagaya ngayon nandun lang lagi dun sa loob ng bahay, sa terrace, or kaya lumalabas, nandito siya dito, o sakaling nakaupo dyan, ganun. Kaya parang ano, parang nakaka-miss si nanay. Pero sabi nila, pinapagalitan ako, bakit ko daw hindi ano pinapatahimik, ganun. Dapat ano na siya, tahimik na siya, hindi na ginugulo yung pangalan niya, ganun. Siyempre hindi mo naman maiwasan, di ba, na maalala siya, lalo na 'di ba sabi ko sa inyo na napanaginipan ko siya dahil sa ano kaldero. Ang kaldero importante sa kanya yun yung mga kaldero nila, yung mga gamit niya importante kay nanay yun. Kapag na ano na kita niya yung mga kaldero na ano, maano niya yun, maalala niya yung kaldero niya na talagang anong pangalan ba yun, yung ano yung ano bang itagalog nung ano yung malasin na malasin na nga para kanya na anong Tagalog ba yun? Namumukhaan niya ang kaldero niya, ganun. Namumukhaan niya ang kaldero niya kung sa kanya o hindi. Yun. Kasi si nanay may pangalan ang lahat ng mga gamit niyang mga kaldero. Yun. Kayo nga yung mga mga matatanda, 'di ba, yung mga nanay natin o lola natin, 'di ba, may mga pangalan, mga gamit nila nung kauna-unahan, 'di ba? Yun ang mga nila kasi sabi ni tatay daw noon na lagyan ng pangalan initial yung mga gamit para pag at least pag nawala makikita na sa kanya yun. Yun. Pero ano yung silyasi na sinasabi ko, may may initial pero hindi mahanap dito sa lugar namin, dito sa mga lugar ng mga kakapatid, ganun, hindi makita mga kabiday. Siguro nasa labas ng ng Cruz, yung barangay namin, yung dito sa lugar namin is Magsaysay. Kaya siguro wala na dito sa Magsaysay. Kung baga hindi naman sa yung mga kapitbahay, kami lang dito kung sino yung humiram, ganun, hindi na naibalik, ganun. Siguro ganun nga yung hiniram, hindi na naibalik, nakalimutan, ganun. Kaya minsan ganun nga si nanay, nagwala noon na mga silyasin niya, nawala, ganun. Kaya yun nga, pasensya na kayo mga kabiday kasi naalala ko na naman si namimiss ko lang siya. Kahit man lang sa kwento ang maalala natin, kasi siyempre sa sobrang mamimiss natin ang ating mga magulang, siyempre masakit sa atin na hindi natin maalala. Ako talaga lahat ng mga tatay ko, ate ko, nanay ko, kahit na ganito ako mga kabiday, hindi halata na mapagmahal ako. Pero ang sabi nila masungit daw ako, sa mukha na lang is parang nakakatakot. Yun ang sabi nila kasi masungit daw ako. Pero hindi nila alam mga kabiday. Dito matulungin ako mga kabiday. Matulungin ako, ganun. Kaya ang mga naghuhusga, hindi nila alam kahit na ano. Siyempre pag may pagkakamali ang isang tao, kakausapin mo, di ba? Ganun. So, hindi nila maintindihan ang ating damdamin. Sa bagay, hindi nila alam, hindi nila damdamin yung nararamdaman natin, kaya ganun na lang ang reaksyon nila. Ganun, di ba mga kabiday, tama ba? So, bahala sila. Kahit na ano dyan, alam ko na si ate, yung kapatid kong babae na matandang dalaga, walang asawa, walang anak, alam ko na masungit yun, pero matulungin kahit anong nakakaiyak na naman. Naalala ko na naman si ate, matulungin yun si ate. Lahat ng mga anak namin dito mga kabiday, siya ang nag-alaga mga kabiday.
nagpaaral, may business siyang ano mga yung restaurant doon sa ano sa Ordaneta. Namuhay siya ng mag-isa. Ganon siya kabiday. Namuhay siya ng mag-isa na ayaw niya yung umaasa sa pamilya, yung ganon talaga, ayaw niya yung umaasa sa pamilya niya. Kahit sa amin mga kabiday, ayaw niyang binibigyan siya ng tulong. Kung hindi siya humihingi, yun hindi, wag mong bigyan. Pag humingi siya ng tulong, pag hindi mo nabigyan man ng biday, magtatampo yun. Kasi siyempre, nung oras na nabigyan mo ng pera, siyempre hindi niya kailangan. Pero nung pag nangangailangan siya, sasabihin sa'yo na wala kang maibigay sa kanya, yun, magtatampo talaga na ano. Kaya minsan naalala ko si ate, o ako nga ang tumulong sa kanya noon. Minsan hindi ko napagbigyan siya dahil nga siyempre ang OFW, hindi natin araw-araw na magkahawak ng pera, di ba? Nagkataon naman na wala akong pera, tapos nagkataon na hindi natin sahod, nagkataon naman na may inaano na problema dito sa Pilipinas. Alam niyo mga kabiday, inutang ko yung mga pinamibigay ko dito sa bahay dahil sa lupa mga kabiday. Yun nga mga kabiday, yung pinaglalaban namin na lupa, yung lupa ni tatay para sa mga sa pamanan niya. Kaya ako nakapunta doon sa abroad dahil gusto kong tulungan ang aking pamilya dahil sa lupa mga kabiday. Pinaglaban namin. Pero ngayon mga kabiday, sa awan ng Diyos, nanalo kami. Yun mga kabiday. Kaya nung hindi ko nagpagbigyan si ate, nagalit sa akin, nagtampo siya sa akin, ganun. Pero nung napaliwanag ako, hindi niya siguro maintindihan, nakala niya siguro dinadamutan ko siya, pero hindi alam niya pero hindi naman siguro ganun. Naintindihan niya man na siguro na ako naman lahat ng mga nagkagastos dito sa problema. Kaya pero nung medyo nagkaginawa na kami, tapos na yung namin, yun, binibigyan, tumatawag sa akin, umiiyak siya, na ganito, na wala nang laman yung tindahan niya. Sabi ko sa kanya, o sige ate, papadalahan kita sa linggo, sabi kong ganun. Papadalahan kita sa linggo, tapos ganito, sabi kong ganun. Sabi niya sa akin, sige salamat, sabi niya ganun. Nagpasalamat siya, na mabibili na raw yung mga tindahan, yung dagdag sa tindahan niya, ganun. Tapos nung linggo, nagpadala ako ng mga 20k, ganun. Kasi sabi ko, nangutang na naman ako. Alam niyo naman dun sa trabaho natin sa Hong Kong, hindi naman araw-araw yung ang pera natin nakahawak, di ba? Pero yung araw na yun, na buwan na yun is wala talaga akong utang. Nabayaran ko ng mga kabiday. Pero nagdagdag lang ako ng 5k. Tapos yung pinadala ko yung 20, yung 20k, yun pinadala ko sa kanya. Nagtuwang-tuwa siya, nagpasalamat siya, ganun. Tapos sabi niya sa akin, wag mo na lang sabihin yung mga kapatid natin, alam mo naman, baka malaman nila nagselos na naman sila, sabi niya ganun. Tapos huwag kang mag-alala, sabi kong ganun, akong bahala, sabi kong ganun, kasi nagsumbong na ng ganun na ganun. Alam mo naman mga magkapatid minsan, minsan pag nangungutang mga kapatid or mga ganito, hindi sila nagbabayad ng bigla, mga buwanan ang mga nagbayad sila. Siyempre siyempre nagro-rolling naman yung mga tindahan, di ba? Magkano lang naman ang tubo mo dyan sa tindahan, piso-piso lang. Tapos ilang buwan bago ka magbayad, hindi lang isang buwan mga kabiday, matagal. So naintindihan ko si ate, kaya sabi niya sa akin, alam mo, sabi niya sa akin, pag magtagal ka dito, sabi niya, maintindihan mo ang mga kung ano yung mga ginagawa nila rito, sabi niya, malalaman mo kung ano mga ugali, ganun sabi niya sa akin. Hindi ako umiimik. Tapos nung nagkasakit siya, ganun, na pag may ewan, ang hirap talagang sagutin yun mga kabiday. Sabi niya minsan, nakita mo na, totoo yung mga sinasabi ko, sabi niya ganun. Alam niyo na mga kabiday, yung mga sinasabi niya sa akin. Kaya umiiyak na lang ako pag yung sinasabi niya ganun, yung pati siya, lumuluhan na lang, pati ako, parang sabi ko na lang, hayaan mo na lang manang, pabayaan mo sila, sabi kong ganun. Kaya minsan, siyempre, alam mo naman ang dalagang matandang dalaga, ganun, ma-sensitive ang ugali, ganun. Kaya minsan minsan nag-aaway din kami, ganun, medyo parang sensitive siya, parang parehas din kami na parang sensitive, ganun. Parang pag minsan inaaway ako, pinagsasabihan niya ako, parang masakit naman yung damdamin ko na pinagsasabihan ako. Kaya minsan nasasagot ko rin siya, kagaya nung nagkasakit, ako ang nag-alaga sa kanya mga kabiday, doon sa bahay niya. Tapos yung nilipat namin dyan sa bahay, ako ang nag-alaga gabi-gabi mga kabiday. Kaya hindi ako nag-ano sa kanya, kaya hindi ako nagsisisi na inalagaan ko siya. Mahal na mahal ko sila, ganun. Kaya pag naalala ko, parang
Alam niyo naman, mahal na mahal ko sila kahit na ganito lang ako. Kahit na ganito lang tayo, mahal natin ang mga kapatid natin at saka magulang natin, di ba mga kabiday? Hindi lang natin pinaparamdam na mahal natin sila. Siyempre, hindi naman tayo artista para paramdam natin na yayakapin mo, iiyak ka, ganun. Di ba mga artista ganun? Yung mga pinapanood nating drama, yayakapin mo, hingi ka ng tawad, sabihin mo sa kanya na mahal mo siya, ganun. Ganun talaga mga kabiday, yung mga artista. Pero sa personal naman natin, hindi naman natin magagawa yun. Pero minsan, masasabi naman natin yun. Pero hindi naman yung lubos-lubos. Parang naiya tayo, ganun. Parang normal lang natin nasasabihin na ganun mga kabiday, diba? Ay mga malamig ng ating kape. Yan mga kabiday, pasensya na kayo. Hindi ko na kayo na-update dahil sa bigla ang nagdilig na lang ako ng mga halaman ni sister kasi yung mga bugambilya is na parang nalalanta na, kaya kahit na umuulan dito mga kabiday hindi gaano kalakas pero nakakabasa man ng lupa, pero yung mga halaman niya is hindi siya na nadidiligan, kaya yan diniligan ko diyan hanggang sa lahat ng mga halaman niya sa harapan ng bahay. Kaya yan mga kabiday. You're my sweetest addiction, you're my strongest inspiration, and I love you. It's true, there's no mountain I could not climb as long as you are mine, and I thank you for being you. I'll be your best friend, I'll be your guide whenever you need me. I'll be by your side. I love you more and more and more each day. I love you more and more and more than I can say. You're my sweetest addiction, you're my Tapos na. Yan.